Nababahala na ang ilang kaanak ng mga Pinoy na biktima ng scam farm sa Myanmar. Humihingi kasi ang kanilang Chinese employers ng 600,000 pesos kapalit ng kanilang paglaya. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Oktubre noong nakarang taon, nagpuntang Thailand ang kuya ni Paula kasamang dalawa nitong kaibigan dahil may nakuha umano silang trabaho roon. Pero mula Thailand, ibinyahe sila sa Myanmar para magtrabaho sa isang scam farm. Wala pang isang linggo. Yung kuya ko, gusto ko nang umuwi, ganyan-ganyan, magpadala daw kayo ng 600K. Ganyan. Usad namin kukuha yung pera na yan, ganyan-ganyan. Hanggang nitong Martes, binabaan na raw ng mga Chinese employer ang hinihinging pera. Binigyan sila ng 4 days para maibigay yung 484. Dalawa po sila, maghahati po sila doon. 484,000 Opo. pesos. Ngayon, ang pera sabi po natin. Opo. Gaya ni Paula, hindi na rin makatulog si Ron sa kakaisip sa misis na naging empleyado rin ng scam farm sa Myanmar. Disyembre pa ito umalis pero minsan niya lang itong nakausap noong nakapuslit ng tawag. Sabi ko po kasi tumakas siya. Sabi niya po, di pwedeng sinasabi mo mga nahuli, nakaraan na tumakbo, gulpi inabot. Sa isa pang mensahe na banggit ng misis ni Ron na sila'y kukuryentehin din kapag nahuling tumatawag sa kaanak. Ang lalaking ang ito nakasamahan ng ilang Pinoy sa scam farm. Kinuryente ang tuhod matapos hindi maabot ang kota sa bubuduling biktima. Ibinigay naman sa News 5 ni Sheng ang video ng kanyang kapatid na nabiktima ring magtrabaho sa scam farm. Ramdam daw nilang may mali dahil kahit tapos na ang trabaho, bawal makipag-usap sa kanila ang kanyang kapatid. Mahina kasi yung signal kaya hindi ako masyadong nakapag-cellphone. Tsaka bawal after work. After work, diretso kami tulog. Bawal. Pasensya na kung napag-aalala ko kayo. Okay lang ako dito. Patuloy naman ang koordinasyon ng Department of Foreign Affairs sa Myanmar government. Nagsimula na raw ang paggalugad sa mga scam farm simula pa noong isang buwan. Hawak rin ng rebelde ang lugar kaya kailangan din makipag-usap sa kanila bago tuluyang palayain ang mga scam farm worker. So those groups are going to the compounds and nilalabas nila yung mga foreigners, including some Filipinos, libo-libo mga Chinese, yan, pero marami. And then dinadala sa mga compound, masikip yun, compound 300, tapos sa Lambanyo. Sa records ng DFA, 30 Pinoy mula Myanmar ang uuwi na bukas, habang 176 naman ang magbabalik Pinas na rin sa Miyerkules. Sa susunod na linggo, inaasahang 50 pang Pilipinong naging scam farm workers sa Myanmar ang maiuwi na sa Pilipinas. Sabi ng mga otoridad, nasa 100 pa nating kababayan ang hinahanap para masagip at mapabalik na rin ang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.